So yan, gandang tanghali po mga idol. I'm back again. Dan Ed's Vlog. Meron po tayo ngayong home service na isang stand pan na electric pan. Ang brand po nito ay Top Mama. Yan po. Yan. Ito po ay natingnan ko na po nung matagal na rin po. Kaya nga lang hindi po natin nagawa dahil lang wala pang budget po ang may-ari. Kaya ngayon po tumawag sa akin at gagawin po natin. Ang problema po nito ay ang kanyang pinaka windings po. Sira po ang pinakano niya, motor. Kaya ang ating pong gagawin ngayon, ipapalitan po natin ang rewind na motor ngayon. Itong stand pan na Top Mama. Ayan. So yan, akin muna pong ibababa po muna ito dito sa baba. Dito po natin gagawin. Ito po yung akin babaklasin muna po itong kanyang mga parts. So yan, nabaklas na po natin ang mga screen po niya mga idol. Ito po ang pinakamotor po ng Top Mama na electric pan, na stand pan. Nabaklas ko na po yung kanyang mga screen, LC, saka yung cover sa motor. Papakita ko po sa inyo kung nasira po ang pinaka windings po niya. Atin muna pong itester para makita nyo po nasira po ang pinaka windings niya. Ayan. Tanggalin muna po natin itong kanyang pinaka closed-in wire connector. Ayan, tinanggal na. Tapos pinutol ko na po yung kanyang kapasitor, ang linya niya. Ayan, noong nakaraan po tinignan ko. Ito po yung dalawang linya ng kapasitor. Ayan, nakaset na po ang aking tester sa times 10. Ayan po, ating calibrate muna po. Ayan o. Pumapalo po ang tester. Tusok ko po ang dalawang test probe po dito sa linya po ng kapasitor. Ayan po, hindi po gumalaw ang ating tester. Ayan po, wala. Ayan o. Ayan. Hindi po pumalo ating tester. Ibig sabihin po, sira po ang kanyang motor o ang windings po ng electric pan na ito. Dito po sa kanyang speed na 1, 2, 3, tusok ko po ang test probe. Ayan po. Ayan po. Kahit paglipat-lipatin ko po ang tusok ko dito sa kanyang speed, wala po tayong masukat na resistance o continuity. Dito po tayo sa power cord, ang isang test probe. Hanapin po natin dito ang kanyang connection. Ayan, okay po dito sa kabilang line 1. Dito naman po sa line 2. Ayan po. Ayan, okay din po. So ayan, babaklasin ko muna po itong mga tornilyo nito. Maya ako po kayo balikan pagka nabaklas ko po ito. So ayan, nabaklas ko na po ang pinaka windings po niya. Ito po ang windings ng Top Mama. Ito po ay yung aluminum po ito. Hindi ko hindi ko na i-repair. Dahil baka po ang problema nito nandito sa kanyang pinaka-terminal. Ayan po, may nakikita po kung parang nasunog dito sa parting ito. Ayan po. Kaya ito po yung ating papalitan ng rewind po. Ito po ay papalit nating rewind. Ayan. Kaya nga lang po, ang pagkapalit nito mga idol, kailangan mo ring magpalit ng pinaka ganito pong housing. Kasi po ang bibili pong mga rewind ay mas mahaba po kaysa dito. Ayan o. Ay, ibig ko po sabihin, ang mga itong ganito pong rewind ay hindi po sasakto dito sa kanyang dating housing. Hindi po sushoot dito dahil maliit po. Ayan po, hindi aabot sa butas niya. Dahil ito po yung mga special na motor na aluminum. Wala po kasing nabibili sa amin dito. Madalang na po ang gumagamit ng ganitong special. Ang kalimitan po ay ganitong size ng stator. Ito mas mahaba po kaysa diyan. Kaya po ang gagawin ko po dito ay nagdala po ako ng housing na iba. Kahit ito po ay second hand pero pwede rin ito. Yan, ang gagawin ko lang po dito, itong pinaka bakal na ito na
Doon po nakalagay, sinusuksok sa pinakaliig niya. Ito po itatanggalin ko po at ililipat ko po dito sa baong kong housing. Para ito po ang sakto dito na housing sa mga rewind na nabibili. Ayan. Ayan po. Isang pares po ang aking dinala. Para magawa po natin ito at mapalitan po natin ang pinaka-rewind na windings. Ayan. Dahil mahirap pong maghanap ng ganito. Ayan. Tapos ito pong pinaka-rotor niya ay atin akin din pong tatanggalin. Ayan. Ako po yung nagbangon din ng rotor. Ito po ang rotor na ikakabit ko dito sa rewind. Kasi ito po ang kasing kapal nito. Ayan o. Ayan po ang kasing kapal na rotor nitong dala kong rewind. Ito po ay mas manipis po ito kaysa dito. Ayan o. Manipis po ang kanyang pinaka-stator. Ayan, ito pitatanggalin ko itong shafting dito sa rotor at ililipat ko dito sa aking rotor na dala para mag-match po dyan sa rewind. So ang ating gagawin, itong housing, tatanggalin ko muna po ito, tapos ililipat ko po itong shafting nito dito sa rotor. Ayan, tapos magpapalit din po ako ng pinaka-bushing dahil rin nakalagay po ditong bushing ay ano na, may mga gasgas na. Para sigurado na po, ito namang nandito sa dati niya ay may mga counting gasgas na rin po. Kaya papalitan ko na rin po yun ng bagong bushing para sigurado na. So yan, akin muna po itong ayusin. May ililipat ko muna po yung shafting at saka itong bakal. So yan po mga idol, ating na ilipat na po yung rotor dito. Aba, yung shafting pala po. Sorry, nagkamali si Roldan. Ang shafting po nailipat na dito sa rotor kong dala. Ito yung dating rotor. Ayan po. Nilipat ko na po dito sa akin dala. May kaunti lang po akong yung ibabahagi po sa inyo. Pag po kayo magpapalit ng shafting, kailangan po ang pukpok dito sa huli. Hindi po dito sa unahan. Para hindi po ma-compete ang pinaka-shafting. Dahil pagka ito po na-compete talang dulo, yang hindi po papasok po yung ating LC lock o kaya po ay pan cap. Yan. Pag po ito dito po natin pinukpok ito, pag nagpalit tayo ng shafting, ito po ay magkakaroon ng pinaka-compete po ito, kaya hindi po papasok yung pan cap. Kaya ang paunti ko lang pong may bahagi sa inyo, pag papalit po kayo ng ganitong shafting, dito po ang pukpok ng ating, bahala na kayo kung anong gusto nyo ipukpok. Ang ginagamit ko po martilyo. Ayan. Tapos tansyahin nyo po kung gusto nyo po, sukatan nyo ang shafting kung ano ang haba nya para magtama po yung kanyang spacer. Ayan. Tapos ito po ay napalitan ko na po ng bagong bushing. Ayan. Dalawa po yan. Yan po ay likod at harap. Pinalitan ko na po yan para sigurado. Tapos, ito pong kanyang pinaka-rewind. Yung pong isa na tube, inilipat ko na po dito. Medyo maiksi nga lang po, kaya ako naman po, pag nagkakabit ng ganitong rewind, hindi ko po pinuputol ang wirings. Pinupulupot ko na lang po ng maayos doon sa kanyang pinaka-housing na hindi po siya sasabit. Nilagyan ko na rin po ito na electrical tape. Ayan, para hindi ko puputulin itong wirings na ito. Ayan. Ito po yung aking lang po, simbolin ko po lahat ito. Tapos itong kanyang gearbox sa likod ay aking lilinisin na rin, kakabit ko na rin po. Tapos ito pong capacitor, ito po ay medyo mahina na rin. Papalitan ko na rin po ito para ayos din. So yan, akin muna po yung simbolin. Mamaya ay ating papakita ko po ulit sa inyo. I-update ko po kayo mamaya. Ayan. So yan po, na-symbol ko na po ito. Yung pinaka-motor niya, yan. Naikapit ko na po yung rewind na bago kong bili. Yan. Tapos, napalitan ko na rin po ng bagong capacitor. Nahinangan ko na po sa kanya switch. Ito po ang aking sinasabi sa inyo na
yung wiring si aking pinapaikot na lang po niya para hindi naputulin. Dahil ang kanya pong switch nandito sa taas, dito po ang kabitan nito. Ayan, ang common po nitong ganitong rewind ay green. Number 1 ay white. Number 2 naman sa speed, ayan, 1. Tapos black ang number 2. Number 3 naman ay red, ayan. Yan po. Naikabit ko na rin yung C-clip. Yan po mga idol ay binahagi ko lang po sa mga baguhan po na mga nagdi-DIY. Kung sakali po kayo maka-encounter ng ganito pong special na motor, ay ganito po ang ating gagawin. Dahil kasi mabibili po nating stator na rewind ay mahaba po ang pagka-stator niya. Ayan. Para hindi po kasi papasok ito dito sa housing niya. Kaya nagpalit po ako ng housing, tapos nagpalit din po ako ng rotor saka bushing. Yan, nagpalit na rin po ako para sigurado na. Tapos yung kanyang pinaka swing arm, nagpalit din po ako. Kasi para ang kanya pong pagsuswing ay yang pantay, kahit na medyo lamang ng kaunti. Basta wag lang masyadong malaki ang lamang ng kanyang pagsuswing. Ayan, ito po yung kanyang dating swing arm. Ayan. So, yan yung ating muna pong titistingin ng ng actual bago natin ikabit po yung cover niya. So, ayan, atin muna pong titistingin na hindi pa naikabit ang kanyang mga parts. Ayan. Atin muna pong titistingin yan. Nilagyan ko muna po ng tape para makita nyo na gumagana na ito. Ihitin ko po sa number 1. Naka-steady po ito. Ayan. Ayan, number 1 po yan. Ayan. Number 2. Ayan, lumakas po ng bahagya. Oh. Number 3. Ayan. Mas lalo lumakas po ito. Ayan. Ayos na po ang ating pinaltan na rewind na pinakamotor niya. Yan. Kailangan po lilinisin yung mga parts niya. At ating mamaya po ipa-final testing na. Tignan natin kung malakas na pagkasi may nakalagay na ilisi. Okay na. So ito na po. Nalinis ko na po ang kanyang mga parts lahat. Screen, ilisi, saka yung cover ng motor. Naikabit ko na po lahat yan. Atin po ipa-final testing na kung umubra ba ang aking pagpapalit po ng rewind sa kanyang pinakamotor. Ayan po, nakasaksak na ang power cord. Atin pong pihitin po dito ang number 1 niya. Ayan, sa rotary switch. Ayan, umikot po agad siya. Pihitin ko po sa number 2. Ayan, atin pong pindutin ang oscillation knob para mag-swing. Yan po. Bahagya po lumakas ang kanyang pinaka-LC. Maganda po ang pag-ikot niya. Wala pong kaingay-ingay. Yan. Tapos, ilagay na natin sa number 3. Ayan. Mas lalong bumilis na po yan. Success na po ang ating home service po sa araw na ito. Kasi hapon na naman. Ayan. Tagumpay na. Kahit medyo mahirap ang ginawa po natin ngayon. At medyo matagal ay nagawa po natin na maayos. Ayan. So hanggang dito na lang po ang vlog ko po sa araw na ito. Mga idol. Kung nagustuhan nyo po, may natutunan po kayo. Baka naman po pwedeng hilingin ko po ang inyong pag-like, pag-subscribe at pakipindot na rin po ng notification bell at ilagay po sa all para lagi po kayong updated sa mga bagong video na i-upload. Maraming salamat po sa mga kaibigan ko sa YT, mga brother, mga lods, mga idol. God bless po sa ating lahat at ingat po tayong lahat sa pang-araw-araw nating mga hanap buhay. Bye bye na po mga idol.